Magandang araw mga ka-Berks, Chris Cusinero po. Maaga tayo nagising ngayon para magluto ng almusal. Day off ko ngayon pero napaaga tayo nagising para ipagluto si Angelo kasi may pasok siya, saka maaga rin yung pasok niya. Nakatapos na kami ng pagkain at hindi ko na nakuhanan ng video sa pagmamadali namin mag-almusal. Huhugasan ko lang saglit yung mga pinagkainan namin. Si Angelo naman naliligo na ngayon at magpe-prepare na para pagkatapos ko maghugas ng pinggan, i-dediretso ko na siya sa trabaho niya. Kapag ganitong araw nga na hindi kami sabay ng day off, talagang nagluluto ako ng almusal para sabay kami mag-almusal bago ko siya ihatid sa trabaho. Mas maigi na nga na ihatid ko siya kasi pag may sarili ka sasakyan, ilang minuto lang nandoon na siya sa trabaho niya. Kasi pagka sumasakay siya ng bus, minsan naabot ng 5 to 10 minutes ang pag-aantay, tapos abot din ng 10 minutes yung biyahe. Kaya mas maganda na ihatid ko na lang siya diretso sa trabaho niya. Pag uwi ko nga, diretso na ako kaagad na maglinis itong dadaanan dito sa harapan ng bahay. Umulan na naman kasi ng mga snow kagabi, kaya kailangan mo na naman talaga mag-shovel ng mga snow ngayon. Bawal kasi talaga rito yung pedestrian o yung daanan ng tao may snow. Pag nadulas talaga sila, multa ka talaga. Nasa law yan ng City of Calgary, kaya kailangan mo talaga linisin yung pedestrian sa harapan ng bahay mo. Paano pa kung yung nirerentahan mong apartment o yung bahay na nabili mo corner lot, so talagang mahaba-haba talaga yung papalahin mo. Pero sanayan na lang din talaga kung matagal ka na rin dito tapos palagi mo na rin tong ginagawa, okay na rin kasi exercise ko rin to araw-araw. Saka kailangan talaga na alisin mo kaagad ng mga snow na to dahil pag natapakan to at tumigas to, mas mahirap alisin yung mga yan. Sumunod naman na ginawa ko, maglalaba naman ako ngayon kasi nga marami na rin akong maruming damit. Yung mga ginamit ko sa trabaho ko nung nandun ako sa store talagang dumihin yung mga sinusuot ko mga damit dahil talagang madidikit yung mga damit na suot mo sa mga gata, sa mga itlog at kung ano-ano pa na nandoon sa bodega sa likod. Habang nilalabahan ko yung mga damit, magtatapon na rin pala ako ng mga basura. Marami-rami na rin yung mga basura na stock dito sa bahay. Lahat kasi ng mga abubot, mga hindi na kailangan talagang itinapon ko na kagad sa basurahan. Tumunog na nga pala yung washing machine, so ibig sabihin itadry ko na tong ating nilabhan. Dito sa Canada, summer man o winter, ang damit pagkatapos mong labhan, ilalagay mo sa dryer para matuyo. Hindi kagaya sa Pilipinas na isasampay mo para mabilad sa araw. Hindi uso dito yun. Saka ako na binalisan ngayon yung buong bahay sa taas, tapos naglagay ako ng sabon dito sa timba at imamap ko naman tong mga floor. Kasi nga halos isang linggo ko na rin itong hindi nalinis yung mga pinagtalsikan ng mga sauces, yung mga niluluto ko, mga pagkain niluluto natin sa pagbablog. Dumikit na dito sa sahig, so kailangan na nating imap talaga tong ating mga sahig na to. Kita nyo naman, makintab na yung sahig dito sa kaliwa. So dito naman ngayon tayo sa kanan, sa CR naman tayo. Kailangan naman nating linisin tong CR. Alam nyo na, dalawa kaming lalaki na gumagamit dito sa CR ng anak ko sa araw-araw, so syempre marumi talaga to. Pero pag day off ko, ginagawan ko ng paraan na kahit papaano madaanan ko to maski map man lang. Saka gusto ko rin talaga na kapag day off ko, magkikilos at magkikilos naman ako para hindi naman ma-stuck yung katawan ko dito sa bahay. Naka-exercise ka na rin kahit wala kang pasok sa trabaho. Tapos na nga pala yung mga nilabhan ko, so oras naman para tupi ko naman yung mga nilabhan nating damit. Ang gawain ko nga, habang nanonood ako ng TV, ako nagtutupi ng damit para nalilibang ako kasi ayoko talaga nagtutupi ng damit Saka nga pala, kanya-kanya kami ni Angelo ng paglalaba ng mga damit namin. Saka tong jacket ko na kulay brown na pangmalakasan, pangmalamigan, lagi kong sinusuot. Lagi ko rin naman itong nilalabhan kaya okay lang. Sabi kasi nung isang follower natin dyan, lagi daw yun ang suot ko. Wala daw ba akong pambili ng mga jacket? Totoo namang yun ang lagi ko sinusuot pero lagi ko rin naman nilalabhan. Kita nyo naman sa dami ng tinrabaho ko ngayong araw, nakalimutan ko na yung oras. Maya-maya nga pala susunduin ko na si Angelo, kaya lalabas lang muna ako at pupunta ako sa store. May bibili lang ako saglit. So yun yung ginawa natin maghapon. At ngayon naman lumabas ako at pupunta ako dito sa Safeway, isang supermarket dito malapit lang sa bahay. Bibili nga pala ako ng isang pipino at meron akong pagagamitan nito para sa lulutuin ko. Pinili ko nga yung matigas para kahit papano yung matagal yung buhay niya sa ref natin. Medyo mahal lang talaga, $2.49 ang isa. Habang naglalakad ako, nakita ko itong dates, $1.99 ang isang pack. So ito ang mura, so kukuha ko ng isang piraso nito. Bibili rin sana ako ng hipon para sa lulutuin ko, pero nung makita ko na $17.99 yung isang pakete, wag na lang, next time na lang siguro. Nung nakaraang buwan, nag-sale tong tuna nila na steak, yellowfin tuna steak, $3 something lang. Pero ngayon, doble na yung presyo niya.
Bibili pa naman sana ako at stock ko sa bahay pero next time na lang pag nag-sale na ulit. Nakita ko rin pala itong mga pork spare ribs. Naku, ito ang mura. $16 para sa isang pack na 2 buong spare ribs. Ganito yung inaabangan ko pagka nagsisale sila ng mga karne nila. Talagang bumibili ako, ini-stock ko sa ref. Masarap kasi itong gawing kaldereta at saka adobo. Saka masarap din to sa mga sinabawan kagaya ng sinigang. Ito naman $18 pero mas marami siya. Siguro dito na lang muna ako sa 16, no? Tawad ng $2. Okay na rin to, panalo na to. Nakakita rin pala ako ng mga atay saka balon-balunan ng chicken. $4.68. Kukuha nga ako ng ilang piraso nito. Kasi nga, di ba nga mahilig akong magluto ng pansit. Mas masarap kasi ang pansit kung mayroong atay ng chicken, di ba? Samahan ko na rin ng balon-balunan, $4. Hindi na masama. Kuha tayo pang stock natin sa bahay. Saka kumuha pa rin ako ng isa pang chicken liver. Kukuha na rin pala ako ng isang lata ng coconut milk kaya kailangan ko kasi to. Medyo mahal nga lang talaga dito sa Safeway yung mga produkto nila, yung mga binibenta nila. Malayo kasi tayo sa superstore saka sa Walmart. Ito ang pinakamalapit sa bahay kaya dito na tayo bumili. Akalain mo mahigit $3 ang isang lata ng coconut milk dito, samantalang pagka sa Walmart at saka sa superstore $1.99 lang or $2 lang ang isang can. Huwag na lang kaya akong magluto ngayong gabi kasi dami kong ang ginawa kanina maghapon, diba? So medyo napagod din tayo kaya lutong pagkain na lang kaya yung kainin namin ni Angelo mamaya. $21.99 para dito sa chicken na to. Yung rotisserie chicken nila, $13 mahigit. So ano bang bibilihin natin? Rotisserie chicken o yung fried chicken? Siguro yung fried chicken na lang. Hindi ko alam kung bibilihin ko pa to o wag na. Magluto na ako sa bahay para mas makamura. Bili na lang ako ng raw chicken. Sige na nga, bilhin ko na nga ito. So ang nabili ko lang dito sa Safeway, itong lata ng gata. Tapos meron ako ditong isang cucumber o isang pepino, isang dates. Tapos meron akong pork ribs, atay balon-balunan at saka yun nga, yung chicken. So ang total niya is more than $60. Anak ka naman ng tipaklong, ganun lang kakaunti yung binili ko, $60 na. Alam nyo ba kung magkano yung $60 sa peso? Wag na lang natin i-convert, wag na lang natin computein kung magkano at baka lalo lang ako ma-high blood. Dali-dali na nga ako lumabas ng store at baka kung ano pa yung madampot ko. Paglabas ko nga, kita nyo naman, ilan lang yung binili ko, gabi na kaagad. So maya-maya lalabas na si Angelo. So didiretso na ako sa trabaho niya ngayon. So susundo na ako kay Angelo. Medyo maaga pa pero ang gagawin ko na lang, mag-stay na lang ako doon kung saan siya nagwo-work hanggang sa makalabas siya. May mga gabi na hindi makatulog, may mga araw na halos ikadurog, buhay na malayo ka sa pamilya mo, tinitiis na para sa pangarap mo. Buhay sa ibang bansa hindi madali, pagod at sikap para sa minimigay, malayo sa magulang at mga kapatid, nangungulila sa asawa at anak. Karpintero, kamano, kusinero, puro mekaniko o inhinyero, driver o tagahugas man ng plato, Pilipino kang puno ng respeto. Hello sir, how are you? I'm good. Uwi na tayo? Grabe yung ilong niya, naamoy niya kagad. So ka-Berks, uwi na kami ni Angelo.
Buhay sa ibang bansa hindi madali. Pagod at sikap para sa minimigay. Malayo sa magulang at mga kapatid. Nangungulila sa asawa at anak. Karpintero, kamano, kusinero, puro mekaniko o inhinyero, driver o tagahugas man ng plato, Pilipino kang puno ng respeto. Yung connection tick. Lord, maraming salamat sa aming dinner for tonight at maraming salamat din sa paggawin mo sa amin sa araw-araw at salamat din sa paggabay mo sa aming pamilya sa Pilipinas at sa buong mundo sa lahat ng ating mga kabricks. Jesus Christ, our Lord. Amen. Ayos, kain na tayo. Yung ating wow, chicken na puro harina. Chicken nila puro harina. Lalaki. Kain tayo, kabricks. Kanina nung bagong bili ko, mainit pa to. Kailangan init mo ulit to sa microwave na. Mura nga, ang tigas-tigas naman. Ayoko na ulit bumili sa kanila. Dry na dry. Kaya mura. Baka na naman ito kaya. Baka kahapon pa. Hindi na ako bibili doon. Papa, tininit mo muna. Sarap. Mas mapapakulupo ito ng chicken, ha? Palpak. Palpak. Saka puro harina, anak ko. Parang isang linggo na tong chicken na to. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na, halika na.